naka-ready na rin. It would have to be sent to the United States for extraction of the data. And then magkakaroon ng eventual assessment. Ipasusuri pa sa Estados Unidos ng hukbong himpapawid ng Pilipinas ang flight data recorder ng bumagsak na FA-50 jet fighter ng Philippine Air Force kung saan 2 piloto ang nasawi. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Consuelo Castillo, ang Estados Unidos ang may kakayahan para suriin ang laman ng naturang data recorder. Yeah, because that's the usual process for flight data recorder for extraction of data, considering also the impact kasi. And we would have to extract yung memory card niya. So there's a process. We have experts in the United States who are capable of extracting the data coming from our flight data recorder. Tatagal din ng ilang araw bago matapos ang extraction bago ilabas ang resulta. Ang Korean Aerospace Industries na gumawa ng naturang eroplano tumutulong na rin sa investigasyon at assessment ng Philippine Air Force. Patapos na rin sa pagkolekta ng mga karagdagang ebidensya ang mga investigador ng Philippine Air Force na pumunta sa crash site. The Philippine Air Force investigating team who went to Mount Calatungan are almost done with their investigation there, and they're preparing to go down. But that's after they've secured all the aircraft parts that need to be brought down, and at the same time make sure that they leave the area safe and secure. Tiniyak ng Philippine Air Force na malayo sa mga residente ang pinagbagsakan ng eroplano kaya ligtas ang gagawing pag-detonate ng mga armas na dala ng bumagsak na FA-50 bago tuluyang iwan ang crash site. Nakipag-ugnayan na rin sila sa kinauukulan gaya ng lokal na pamahalaan at Department of Environment and Natural Resources para dito. Yeah, whatever's there that will need to be detonated, it will be controlled detonation in coordination with the local government units. At the same time, in the ENR, we will make sure that the process that will be done will be safe for all the communities surrounding there, although it's really far from yung mga community, no, but then we have to make sure also na controlled detonation, tama yung mga procedures natin para lahat safe, and of course well coordinated with the ENR. Ilang minuto bago makarating sa barangay Iba, Cabanglasan, Bukidnon noong March 4 para magbigay ng air support sa operasyon ng Philippine Army laban sa mga miyembro ng CPP-NPA. Nawalan na ng signal ang eroplano na nooy bumagsak na pala. Samantala, mula sa Villamor Air Base na ilipat na kahapon ang mga labi ni Major Jude Salangoy sa Basa Air Base. At sa Martes naman, dadalhin doon ang mga labi ni Lieutenant Dadulla. Magkakaroon ng isang gabing vigil pero hindi ito bubuksan ng pamilya sa publiko. Sa Miyerkules naman nakatakdang iuwi ng kanilang mga pamilya ang 2 piloto sa kani-kanilang probinsya. Sa ngayon, patuloy na grounded ang 11 pang FA-50 units ng Philippine Air Force, ngunit kung talagang kakailanganin, ayon kay Colonel Castillo at mayroong national concern, ay maaari naman itong gamitin. Administrative grounding sila, but we can fly them in case there's a need to respond to any concern of any contingency that is of national concern. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.